Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan po ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho mga kapuso ang ating pong mga balita. Bantay Panahon! Wala pa hong epekto ang bagyong Paulo na binabantayan ng Pag-asa at posible mano itong umabot sa severe tropical storm ang Tropical Depression Paulo bago tawirin ang mainland Northern Luzon bukas araw ko ng Biyernes. Dahil sa lawak ng sirkulasyon, apektado rin ng masamang panahon ng Central Luzon at hindi ho iniaalis ang posibilidad na mas bumaba pa raw ang track nito. Bantay Panahon! Samantala mga kaibigan, kanina hong alas 3 ng madaling araw ang sentro ng bagyong Paulo ay namataan 725 kilometers silangan ng Infanta, Quezon na may lakas ng hangin na umaabot sa 65 km per hour malapit ko sa gitna at may bugso ng hangin na umaabot sa 80 km per hour at kumikilos ito west-northwestward at sa bilis na 20 km per hour. Ang kabuuan mga kapuso ang Visayas, ang kabuuan ng Visayas, Palawan kasama iyong Isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlatan ng dahil ho sa localized thunderstorms. Ang kabuuan ng Visayas, Palawan kasama Isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa Timog Silangan hanggang Timog Kanluran na may mahina hanggang sa katamtaman na pag-alon sa karagatan. Bantay Panahon! Superadio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Samantala mga kaibigan, investigasyon sa item at transfer for sale sa Department of Education sa lalawigan ng Palawan. Patuloy pa ho ayon sa DepEd Mimaropa. Super Radio Local News. Alamin natin ang detalye ng balitang yan na Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok! Kinupirma ng Department of Education Mimaropa na nagpapatuloy ang masusing investigasyon sa maanumalyang item at transfer for sale sa Subdivision ng Palawan. Sa naging third quarter press conference ng DepEd Mimaropa, sinabi ng Assistant Regional Director Jeremy Ripia na nasa kamay na ng Central Office ang magiging takbo at resulta ng pagsisiyasat at ang pagpapanagot man lalo third level official sa court gaya ni STS-LP Variosa. Anya, patuloy mo ang pagdinig na isinasagawa at may mga reklamo pa rin natatanggap ang punong tanggapan sa tungkol sa isyu. Hindi din ngayon masasagot ng kagawaran kung may ipapalit sa school superintendent sakaling matapos ang 70 araw na suspension kay Barrios na nagsimula noong August 15 kung saan humaling sa kanya si Regional Director Nicolas Capulong. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Alas 5:48 na ho ng umaga. Samantalang mga kaibigan sa City DepEd, handa raw sakaling formal na hong maisama sa curriculum yung pong usapin sa West Philippine Sea. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abreya. Sa detalye ng balita,
Paso! Handa umano ang City DepEd sakaling maisama sa curriculum ang usapin sa West Philippine Sea. Ang kay Dr. Cyrus Sirador, ang Chief ng Curriculum Implementation ng City DepEd, hindi na umano bago ang usapin sa West Philippine Sea sa pagtuturo. Sinabi ni Dr. Sirador sa asignatura ng Araling Panlipunan, naka-integrate na talaga hindi lamang ang usapin sa WPS, pati na rin ang mga issue sa lipunan dahil holistic umano ang approach at nagkakaroon ng integration across curriculum pagdating sa mga impormasyon at mga concern na kailangan ng mga mag-aaral. Anya sakali namang magkaroon ng formal na polisiya na mai-integrate o maisama sa curriculum ay hindi na umano ito bago sa kanila. Ang gagawing paghahanda umano dito dahil sa mas may intensify na sa loob ng classroom ang usapin sa WPS ang impormasyon na ibibigay sa mga guro. Bigyan ng sapat na detalye ng may turo ng tama ito sa mga estudyante. Ako, si Wilmar Abreu ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Samantala mga kaibigan, balikan ko natin si Super June Vicer Bantaculo. Ito pong Philippine Ports Authority naghahanda na sinasadagsa ng mga pasahero sa mga pantalan. Super Radio Local News. Alamin natin ang detalye ng balitang yan, Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok! Iniyak ng Philippine Ports Authority sa publiko na handang-handa na ang lahat ng mga pantalan sa buong bansa kabilang lalawigan ng Palawan para sa inaasang pagtagsa ng mga pasahero at kargamento ngayong papasok ang Kapaskuhan. Sa pagpasok po ng Vermont ay karaniwang puno ang mga biyahe at kalakalan kung saan binigyan din ng PPA ang kanilang pangakong mapanatiling maayos at efisyente ang operasyon sa mga pantalan upang maiwasan ang pagsikip at masigurong tuloy-tuloy ang daloy ng mga biyahero. Kasabay nito ng kanilang paghahanda ay nagbabala rin ng PPA laban sa mga scam na ginagamit ang pangalan at logo ng ahensya. Kadalasan naman kasi nagpapanggap ang mga scammer bilang kinatawan ng PPA at nagpapadala ng peking resibo o invoice upang lindangin mga biktima na mayroon silang padala mula sa ibang bansa na maaari lamang makuha kapag nagbayad ng umunoy duties and taxes. Nilinaw ng PPA na wala itong sinisingil na sa mga transaksyong may kinalaman sa pagpapadala at wala rin itong kaugnayan sa mga logistic company na umahamak ng personal na padala. Inimok ng ahensya ang publiko na manatiling mapagpatsyag at agad report ang anumang mga panloloko na sa tamang kinauukulan. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:51 na ho ng umaga. Mga kapuso, kayo po'y patuloy na ho nakikinig sa Super Balita sa 909 na Maradon. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Samantala, Philippine Coast Guard planong may palabas ang pelikulang food delivery fresh from the West Philippine Sea sa mga paaralan sa Palawan. Super Radio Local News. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan, si Super JB Juanit. Meron pong detalye ng balita. Pasok! Plano nga ng Philippine Coast Guard o PCG na ipalabas sa iba't ibang paaralan sa Palawan ang documentary film na Food Delivery Fresh from the West Philippine Sea. Ito ay upang itaas ang kamalayan ng mga kabataan hinggil sa kahalagahan ng karapatan ng bansa sa karagatan. Layunin ng pelikula na ipakita ang totoong sitwasyon sa West Philippine Sea, partikular ang buhay ng mga mangingisdang Pilipino at ang kanilang pakikibaka upang maprotektahan ang kabuhayan at likas yamang dagat sa kabila ng mga hamon sa seguridad. Ayon sa PCG, bahagi ito ng kanilang information campaign para maipaliwanag sa mga nakababatang henerasyon ang isyong pambansa na may direktang epekto sa ekonomiya, kalikasan at seguridad ng Pilipinas. Naniniwala naman si PCG spokesperson on the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na kulang sa impormasyon ng mga kabataan patungkol sa isyu ng West Philippine Sea, kung kaya't importante na imulat ang mata ng mga ito sa pamagitan ng mga pelikulang gaya ng Food Delivery upang makita nila ang halaga ng West Philippine Sea sa buhay ng mga Pilipino. Ako, si JB Wanich ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Samantala mga kaibigan, si Mapang balita, kaso ng rotavirus sa Puerto Princesa at Palawan, maabot na raw sa 300. Super Radio Local News. Aabot na sa 300 na pambilis, ano ha? Alamin natin ang detalye ng balitang yan na Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita,
pasok! Umaabot sa kabuuang 300 tinamaan ng sakit na rotavirus sa lungsod ng Puerto Princesa at Lalawigan ng Palawan na may 2 namatay sa taong 2025. Bata ito sa naitalang datos ng Center for Regional Epidemiology and Technology Enhancement o COET Mimaropa ng DOH. Sa bilang na ito, nasa 265 ay mula sa Puerto Princesa, habang isang namatay ay sa bayan ng Sotoño Española at ang isa naman ay sa San Vicente. Tanging Palawan pa rin sa rehiyon ng Mimaropa ang mayroon na lamang kaso ng rotavirus sa kasalukuyan. Noong 2024, may kabuang 344 cases at 3 nasawi ang Palawan. Ayon sa COET Mimaropa, ang rotavirus ay isang nakakahawang infeksyon na karaniwan sa mga sanggol at bata na edad 1 hanggang 4 na taon. Ang kondisyon ay naging kadalasang nagiging sanib ng diarrhea at dehydration. Kaya pinapayuhan ng mga magulang na kapag nakaranas ang kanilang mga anak na malibag sa pagkatay, matinding pagkapagod, mataas na lagnat, sakit sa tiyan, pagsusuka at pagiging irritable, ay dalhin na ganito sa malapit na pagamutan upang malapatan ang agarang lunas dahil maaari itong makamatay kapag hindi naagapan. Ako si June Vice Bantaculo ng GMA sa Radyo Palawan. Dapat totoo. Mga kaibigan, muli itong pakinggan po mga orasan ng tamang oras sa Pilipinas. 5 minuto po bago sumapit po ang alas 6 po ng umaga. Samantala mga kaibigan, balikan po natin si Super Wilmar Abreya. Mababang bilang na itala sa rehiyon ng Mimaropa sa mga pamilyar daw ho sa artificial intelligence concept, mga kapuso. Detalyo ko ng balitang yan na Super Wilmar Abreya. Sa detalye ng balita, pasok! Mababang bilang lamang ng mga taga-rehiyon ng Mimaropa ang pamilyar sa Artificial Intelligence o AI concept nitong 2024. Lumalabas sa 2024 National Information and Communication Technology Household Survey na 20.7% lamang ang pamilyar kumpara sa 79.3% na not familiar sa AI concept. Sa kabila nito, malaking porsyento naman ng mga taga-Mimaropa o 91.8% ang aware na ang mga pang-araw-araw na devices at application ay gumagamit ng AI. Samantala, nakapagtala naman ng 35.5% ng mga taga-rehiyon ang gumagamit ng AI application habang 64.5% naman ang hindi gumagamit. Ako, si Wilmar Abreya, JB sa Radio Palawan, dapat totoo. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, 600 na mangrove seedlings ang naitanim sa bayan po ng Aburlan sa pamamagitan ng PG Enro, mga kapuso. Super Radio Local News. Si Super JB Juanita, mayroon po detalye ng balita. Pasok! Higit 600 na mga mangrove seedlings ang naitanim sa sitio del at barangay Isaob sa bayan ng Aburlan nitong September 30, 2025 sa pamagitan ng mangrove tree planting activity na pinangunahan ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office of PG Enro. Ayon sa PG Enro, bahagi ito ng pagpapatupad ng 50-hectare wetland conservation project na layong mapangalagaan ng mga baybayin ng lugar. Kasabay ng pagtatayo na isinagawa rin ang coastal cleanup upang higit na maprotektahan ang kalikasan at ng nasabing komunidad. Nakibahagi sa aktibidad ang lokal na pamahalaan ng Aburlan na sa pamunuan ng mga barangay at residente ng sitio del at kabilang ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ayon kay PGN Officer Attorney Noel E. Aquino, bagamat maliit na hakbang ang isang araw na pagtatanim, ito ay may malaking ambag sa pangangalaga ng marine ecosystem at dagdag pa niya, bahagi ito ng Forest Landscape Restoration Program ng pamahalang palalawigan upang mas paigtingin ang konserbasyon at proteksyon ng kalikasan sa buong Palawan. Ako, si JB Wanich ng GMA, Super Radio Palawan. Dapat totoo.